Nasaan na ang aking props? Kagabi may apple ako, ngayong gabi. Nasaan na? Jo, labas mo ang props ko. Hindi na. Ayan na! Ayan na! Woo! Let's go! Ay, anong distrito tayo? Sinong congressman natin? Tama. Nasa tamang distrito ako, Joey. 6? District 6, Siyudad ng Maynila, Congressman Joey Uy. Tama ko, no? Ano sinasabi niya sa inyo? Be, naisahan ko kayo. Ako meron. Kayo wala. Ay, ano nga ba distrito ito? Sino nga ba congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang? Oh. Klaro yan, ha? At kanino siya walang respeto? Sa inyo. Maraming salamat. Watch party tayo. Ito na, guys. Tumagin ko na lahat. Tumagin ko na lahat. Ito na. Yari ka, Benny! Maraming salamat sa inyo. Lalaban tayo! Let's go! Mga kababayan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang ating mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Yorme Isko Moreno. Salamat. Si Mayor po ang nagpahiram sa akin ng entablado, ng mikropono, ng ilaw, ng kuryente, ng sound system ngayong gabi na ito para makapagbigay ng mensahe para sa inyong lahat. Pangalawa, pagpapasalamat ko mula po sa akin para sa inyong lahat. Marami sa inyo ang hindi na naghapunan, hindi na nagluto, hindi na naglaba, galing na trabaho, kanina pang hapon, mainit, nandito para makinig sa aming mga mensahe para sa bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nasa anong distrito na ako? Sino ang congressman yun? Unahin ko muna ang aking mga pagpapasalamat. Darating tayo dyan. Hindi ko nga maintindihan. Ikwento niyo sa akin, bakit naging congressman si Abante? Let's go! Let's go! Siya din ba may kasalanan? Hindi. Okay. Kasi doon sa ibang distrito, endorso niya, pero dito hindi. Palaisipan sa akin, ano na din, mamaya, tapusin ko muna pagpapasalamat ko. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po kay Pangulong Rodrigo Duterte. Taus-puso po ang pagpapasalamat niya sa inyong pagmamahal, sa inyong patuloy na pagsuporta, at sa inyong pag-celebrate ng birthday niya noong nakaraang March 2028. Maraming salamat, mga kababayan. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin at sa ating mga kasamahan at sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa patuloy ninyo na pagtitiwala at suporta sa akin. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo. Yorme, pahingi ako sombrero. Kalbo ako eh. Autograph ka please. Boboto kita. Ang galing! Ayan. Wow!
Ayan. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam nyo, madami sa ating mga problema sa lipunan ay dahil sa ugali nating mga Pilipino sa pagpili ng ating mga leader. Unang-una, ang pagkakamali natin ay kung sino yung nakakaaliw sa atin, sino yung maganda sa paningin, sino yung sumasayaw, kumakanta, yun yung naaalala natin pag-upo natin doon sa polling precinct. Hindi na natin tinatanong ang kandidato. Noong tumakbo ka, noong umupo ka, at tumatakbo ka ulit, binigay mo ba ang pangako mo na sinabi mong gagawin mo para sa bayan? Hindi na natin iniisip ano ba ang pangako na ibinigay. Tulad ng 20 pesos per kilo na bigas. Na? Pangako, nakalimutan ng 3 taon, ang pangako, hindi ibinigay. Ngayon, may darating na halalan ay naging pangako na naman. Yan ang una nating pagkakamali sa pagpili natin sa leader. Kung sino lang yung sikat na aalala ko, na aliw ko, boboto ko na. Pangalawa, ang pagkakamali natin sa pagpili natin ng mga leader. Kung sino yung galing sa politika, malaking pamilya sa politika, ay automatic na ibinibigay natin ang boto natin. Hindi dahil Duterte yan, ay automatic na ibigay natin ang boto. Dapat tinitingnan din natin, ano ba ang kapasidad at abilidad ng tao na ito? Ano ba ang kaya niyang gawin para sa bayan? Pangatlong pagkakamali nating mga Pilipino kapag tayo ay pumipili ng leader natin. Ibinibenta natin ang boto natin. Kung sino yung nakakapagbigay ng pera, ayon ang binoboto natin. Ma'am? Alam nyo, sa pag-iikot ko, tinatanong ko ang mga iba't ibang lugar. Kasi yun yung realidad natin eh. Diba? Magkano bilihan dito? 2,000, 3,000, 1,500, 1,000. Ilang eleksyon na tayo, naka 2,000, nakatanggap ng 1,000, nakatanggap ng 500, nakatanggap ng AX, nakatanggap ng tupad, nakatanggap ng akap. Pero bakit naghihirap pa rin ang ating mga pamilya at ang ating bansa? Bakit pa ulit-ulit pa rin ang kahirapan? Dahil binenta natin ang boto natin. Alam nyo kami, sa syudad ng Davao, hindi kami naglalagay, hindi kami nagbabudget ng pera pambili ng boto. Dahil nawawala yung respeto ng tao sa isa't isa. Yung leader, wala na siyang respeto sa kanyang kasamahan. Yung tao, wala na respeto sa leader. Kasi naging transaksyon. Palitan ng pera. Mamahalin kita, bayaran mo ako. Walang bayad, walang pagmamahal. Yes. Masakit sa akin Mr. Six. na naririnig na ganyan yung nangyayari sa karamihan at iba't ibang lugar sa ating bansa. Kasi hindi naman ang mga mayayaman ang binibilhan nila ng boto. Hindi yung mga doktor, mga engineer, mga abogado, mga milyonaryo. Binibili ba ang boto nila ng 500, 2,000? Hindi. Sino pa ang pinagsasamantalahan ng pagbili ng boto? Ang mga tao na napakahalaga sa kanila ang 100 pesos. Pinagsasamantalahan ang kahirapan. Tapos na kay Chua ng gabi. Tapos na yung kay Chua. Ang nangyayari, ano nangyayari? Babalik tayo sa una. Wala na akong pangako na ibibigay sa inyo. Wala na akong pangako na tutuparin dahil bayad ka na sa boto mo. Binayaran kita, di ba, ng 2,000? Binayaran kita, tumanggap ka ng 1,300. So bakit ko pa ibibigay ang tamang serbisyo? Bakit ko pa ibibigay ang pangako ko? Tapos na ang transaksyon natin. Kaya marami ang nagtatanong sa akin, Inday Sara, ano bang matutulong namin sa iyo? Wala na po kayong matutulong
tumutulong sa akin, tinulungan nyo na ako. Ginawa nyo na akong vice presidente ng ating bansa. Nagpapasalamat ako doon sa tulong at suporta ninyo. Ang magagawa ninyo at nating lahat, dahil ngayong eleksyon na ito ay hindi ako kandidato, botante din ako. Kaya meron akong mga paalala, ay baguhin natin ang ugali natin sa pagpili ng ating mga leader. Tandaan nyo yan, pagdala, pagpasok ninyo doon sa kung saan kayo boboto na paaralan. Hindi dahil naaaliw, hindi dahil politika na pamilya yan, at hindi dahil nakatanggap ako. Tanggapin nyo, bakit hindi? Pera naman ng gobyerno yan. Wala namang politiko na magbibigay ng sarili niyang pera. Pera ng gobyerno yan. Tanggapin nyo, pero pag-isipan nyo kung sino ang pipiliin nyo na leader. Sa pag-ikot-ikot namin, madami ang nagtatanong, kamusta na ba si Pangulong Duterte? Madami ang nagsasabi na mga hindi ko kilala. Basta na lang lumalapit at nagsasabi, Inday Sara, pakisabi kay Pangulong Duterte, mahal ko siya. Inday Sara, pakamusta ako kay Pangulong Duterte? Kanina lang, nandun kami sa kabilang distrito. Ano nga ba ang distrito tayo ngayon? Sino nga ba ang ating congressman? Joey O. Ulit-ulit itong tanong na ito hanggang mamaya. Sino ang congressman natin? Okay. Nasa tamang distrito ako. Sabi nung isang bata nandoon sa gilid ng stage, wala man siyang hiningi, wala siyang ang sinabi lang niya sa akin, ibalik mo, dalhin mo balik si Tatay Digong dito sa atin. Yun lang, maliit na bata. Marami ang umiyak, marami ang nagdarasal. Noong nakaraang mga araw, tumawag sa akin si Pangulong Duterte. Sabi niya sa akin, naalala mo pa ba ako? Ako yung tatay mo, wag mo ako kalimutan dito sa kulungan, baka mabulok ako. Sa mga nangangamusta sa kanya, okay naman ang kalusugan niya. Ang kanya lang, mga pang-araw-araw na problema ay hindi siya marunong sa mga gawaing pangbahay. Hindi siya marunong magluto, hindi siya marunong maglaba, hindi siya marunong maglinis ng kwarto. Sinabihan ko siya, napakadali magluto. Haluin mo lang yung itlog, lagyan mo ng asin, lagyan mo ng paminta, lagyan mo ng mantika, lutuin mo, scrambled egg na yan. Sabi niya sa akin, hindi nga ako marunong magpakulo ng tubig. Habang tumatanda si Isko, lalong gumagwapo. Papaluto ka pa ng itlog. Kinamusta ko siya, sabi ko, may nararamdaman ka ba? Kasi si Pangulong Duterte, 80 years old na. Madami nang nararamdaman ang mga 80 years old. Masakit ang tuhod, masakit ang likod, masakit. Sinabi niya sa akin, masakit ang puso ko. Ningon siya sa ako, sakit ako ang kasing-kasing. Anak ko, sabi ko sa kanya, tumawag, sabihan mo yung doktor, may doktor dyan, sabihan mo siya, bakit masakit ang kasing-kasing mo, ang puso mo? Kasi wala na yung mga girlfriend ko, wala na sila dito. Sabi ko sa kanya, may dalawang girlfriend dyan sa labas ng kulungan, nag-aantay sa iyo. At nag-aaway pa nga sila. Sabi niya talaga, nag-aaway sila dahil sa akin? Sabi ko, nag-aantay sila sa labas. Tapos sinanong niya ako, sumasali ba yung nanay mo sa away ng mga girlfriend ko? Sinabi niya na ito kagabi. Nagagawa pa rin niyang tumawa kahit nandoon siya, no? Na nakakulong. At sa lahat ng mga nagtatanong kung kamusta siya, meron kaming ginawang maliit na video, maikling video para sa inyong lahat. Separated poverty in the Philippines is at its highest in 21 years. The teacher says she often complains about not hungry. Nanginginig sa takot! Nanginginig na sa takot! Ibang Benny! Spend their days scavenging to earn money. Good luck sa atin, mga. Sa halip na tutukan ang tumakalang na sikmura ng mga Pilipino, krimen, droga at korupsyon, mas inuna
ang sariling interes at kasakiman sa kapangyarihan. Itinapon-palabas ng bansa ang nag-iisang Pangulo na siyang tunay na nagmahal sa bayan. Wala naman sila kaibigan ng naging Pangulo, tumahimik yung mga nagkaroon ako ng sisip. Yung anak ko, kung imbis na sigitado sa daan, sobrang happy ako. Dahil nung umutok si PRRD, kahit sabihin natin maraming tumutubis, maraming tumutubis sa kanyang war on drugs. Pero majority po sa atin, ng mga Pilipino, pwera na lang doon sa mga drug lords, mga drug sa mga ayaw. Pero kami, lalo kami po, ang naman namin ang safety sa aming pamilya. You're trying to be powerful and trying to be just a nobody. I used to describe the brightest star there was mine, shining brightly. And in a few days, I will be just a big from the now city. And Lubos na minahan ni PRRD ng PNP at AFP. Nakalive ka ba? Talaga? Nakalive ka ba? kaagad, doblado ang sweldo ng pulis pati militar. Sinyalan din pala ang gagamitin laban sa kanilang dating Commander-in-Chief. Check ko ha kung nag-ready. Ano ba ang damage ng government interest? Kung hintayin ko lang yung dalawang anak. This is not the place for debate. Hindi mo guys! Hindi po kanina. Hindi mo gusto na sa order. Napilitan sa servisyo ang iba dahil sa order na isang bagag na namumuno sa kanila. Former Philippine leader Rodrigo Duterte has been taken into custody by the International Criminal Ang Court. ngayon, ang simula ng paghiyab ng damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal. Live si Danny! Live si Danny, 89 viewers si Danny. Ang sambayanang Pilipino. Bring PRRD home. Live si Danny, oh. Iisa lang ang sigaw. Duterte saan man sa mundo. Nagagalit ang taong bayan dahil ramdam ng lahat na walang nagawa ang 89. administrasyong ito. 89. Sariling tingin. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isapiling ang kanilang pinag-isang pinpiling para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipino. Hindi pa tapos ang paghiyab ng mga puso natin dahil nagpapatuloy pa din ang kasamaan habang nalulugmok na ang inang bayan. Ikaw at ni Marcos Hindi ko na pinunta, baka maging 90. ang atong gold reserves. Sa pagpapatuloy ng oral arguments sa 89.9 billion peso transfer ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury. Muling binisisi ng mga maestrado ang paggamit ng ahensya sa pera mula sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. Ang ginagawa ang Dole at DSWD na walang listahan para sa mga beneficiary ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Sa tuloy nila nagagamit na sa politika ang AKAP. Hindi lang pala 7-7, pero pang 30-30-30. Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sorting, you get 30 million, 90 million lahat yan, 30 million AX or ATAP, 30 million na mahit, and 30 million na tupad. Sa kanyang 15 taong karanasan bilang kongresista, ngayon daw nakakita si Davao City Representative Isidro Ugar ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang tinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa Bicam Report ng 2025 National Budget na anay labag sa batas. Partikular dito ay ang missing budget amounts sa Department of Agriculture at ang program funds na anay bilyon sa halaga. Na-promote pa na ang mga instrumento ng panginhida kay PRRD. Police Brigadier General Eugene Fajardo and family, the chief of the PNP and his family, joined the president for a photo opportunity. Walang titigil para sa bayan. Maybe when I say my farewell, if I get to live on the last day of my term, I'd like to say something. Maybe I'll cry. Gusto mo umiyak dahil hindi ko anong taong binigay nila ng pagmamahal. You can save the Philippines. And now vote Duterte.
nag-usap kami sa telepono, sabi niya sa akin, diretsuhin ko na daw ang taong bayan. Ingon siya, diretso na daw istoryahon ugang yun ang katauhan. Na nakikiusap siya sa inyong lahat na iboto diretso ang 10 na senador ng mga Duterte. Una na, si Bongo, si Bato de la Rosa, si Jimmy Bondoc, si Apollo Kibuloy, si Vic Rodriguez, si JP Hinlo, si Raul Lambino, si Doc Marites Mata, si ang dalawa, Philip Salvador at Rodante Marcoleta. Yan ang masaya ako. Yan ang 10 senador na pinapakiusap ni Pangulong Duterte. Diretso ang boto. Black voting, straight. Bakit kailangan straight ang boto? Unang-una, pag hinaluan nyo ng ibang grupo o ibang politika, magkakagulo lang. Dahil laging mag-aaway. Wala nang nagagawang programa, proyekto, wala nang nagagawang tamang serbisyo dahil busy sa away ang mga opisyal sa gobyerno. Pangalawa, kapag black voting at sobrang dami ng boto, mahirap siya habulin sa dayaan. Dahil malayo ang agwat ng mga boto, hindi kayang habulin sa dayaan sa makina. Pangatlo, kapag nagkakaintindihan ang mga kandidato kung saan ba talaga tayo papunta at ano ba talaga ang kailangan nating gawin. Ang kailangan nating gawin, ituloy ang nasimulan ni Pangulong Duterte at ituloy ang tunay na pagbabago. Hindi yung sinasabi ngayon na may bagong Pilipinas pero may nagbago ba sa bayan natin? Paulit-ulit lang. Maraming rason, paulit-ulit lang ang kahirapan, paulit-ulit lang din ang pangako. Wala namang nagbago. Lalo pang nagugutom ang mga tao, lalo pang dumadami ang naghihirap. Eleksyon noon, kampanya, 20 pesos per kilo ang bigas, kalimutan 3 taon. Ngayon, darating na ang eleksyon na naman, merong 20 pesos na kilo per kilo na bigas sa Visayas, pero wala sa Luzon at sa Mindanao. Na para bang hindi kailangan ng mga tiga Luzon at ng Mindanao at taga Mindanao ng 20 pesos per kilo na bigas. Kaya kailangan magkaisa, direksyon natin iboto. Kung gusto natin ng pagbabago, kung gusto natin ituloy ang tunay na pagbabago, idiretso ang boto ng 10 senador. Ganon din yan dito sa inyong syudad. Anong distrito nga ba tayo? Sino nga ba congressman natin? Sino nga ba ang congressman natin? Nasa tamang distrito ako. Katulad din yan dito sa syudad ng Maynila. Kung pumili na kayo ng mayor, Yorme Isko Moreno ang mayor ko, iboto niyo na lahat ng kasama niya diretso. Yes! Hindi pwede nakukuha kayo ng mayor dito, kandidato sa kabila, vice mayor, isang konsehal, dalawa dito, dalawa doon. Dahil magkakagulo lang ang syudad ninyo. Hindi makakagalaw ang mayor ninyo, hindi makakagalaw ang vice mayor ninyo dahil magbabangayan yan sila sa politika. Kaya diretsuhin na natin ang lahat ng mga kandidato ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. Yes. Anong distrito nga ba tayo? Sino nga ba yung congressman dito? Alam nyo, kagabi, nandun ako sa kabilang distrito. Hindi ko alam anong number ng distrito na yon. 3. Yung Chihuahua ba yun? Ano yun? 3. Ha? Chihuahua? 3. Chihuahua siya kagabi. Hindi siya makasagot. Yan, kasi siya kandidato, ako hindi kandidato, hindi siya makabanat sa akin. Wala siya mabanat sa akin. Truth. Sigurado,
Ay, nako. Tandaan nyo, pagkatapos ng eleksyon na ito, magpapatawag din naman yan dyan sila sa House of Representatives. Kaya meron pa silang isa sa kalahating buwan, di ba? Oh. Patawag na naman kami, papakulong na naman kami, papaiyakin na naman yung mga kasamahan ko. Sigurado na ako. Di ba? Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang plano ng administrasyon na ito para sa bayan. Dahil wala naman tayong nakikitang pagbabago. Ang lagi lang nilang ginagawa, hinahabol si Inday Sara. No? Gusto nila burahin si Inday Sara. Sinubukan nila, nag-investigate sila sa loob ng House of Representatives. Walang nangyari. Natigil lang nang hindi mo alam bakit natigil. Tapos sasabihin nila, hindi makasagot. Pupunta kami. Kayo ang tumigil, tawag niyo ulit kami. Pahiring kayo ulit. In-impeach nila si Inday Sara. Nandiyan pa rin si Inday Sara. Sabi nila, nakawin na lang natin ang tatay ni Inday Sara. Kidnapin na lang natin. Pero nandito pa rin si Inday Sara. Hindi nyo matitigil. Marami pa yung darating. Ano nga ba ang distrito natin? Yes! Sino nga bang congressman dito? Yan na. Kagabi, doon sa distrito ni Kawawa. Kawawa? Kawawa. Nagmumura ako. Bakit? Kasi minura niya ako nang hindi niya ako kilala. At hindi man lang kahit isang beses kami nagkita sa buong buhay namin. Kaya minumura ko siya. Dito sa inyo, ano nga ba distrito? Sino nga bang ano natin? Congressman natin? Yung distrito ninyo ay nagdadasal ang inyong congressman. Kaya hindi po ako magmumura dito ngayon. Gagamitan ko po kayo ng pagdarasal. Unahin na po natin, seryoso ito, mamaya na yung unahin na po natin ang pagdarasal para sa kaluluwa ni Pope Francis. Dahil namatay po ang ating Pope at kailangan natin magdasal. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, we pray for the eternal repose of the soul of our beloved Pope Francis. May you grant him eternal rest beside you, O Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hindi po ako magmumura. Dadasal po ako ngayong gabi. Alam nyo, dito sa atin sa Pilipinas, kapag nilabas mo ang dila mo, sa ibang kultura, ano yan, pagpapakita ng malakas ka, matapang ka. Pero dito sa atin, pag nilabas mo ang dila mo, ano ibig sabihin yan? Ha? Ay, nako, mga bata. Anong tawag niyan? Walang respeto. Anong tawag niyan sa inyo? Belat, di ba? Dila yan sa dila. Di ba? Bakit? Ang mga bata ang gumagawa niyan eh. Bakit ginagawa yan ng bata? Di ba yung pang-aasar? At ano pa? Parang sinasabi ng bata, Be, sa'yo, nasa akin lahat, ikaw wala. Be, panalo ko, ikaw wala. Ganyan, sa kultura nating mga Pilipino. Nasaan na ang aking props? Kagabi may apple ako, ngayong gabi. Nasaan na? Jo, labas mo ang props ko. Hindi na. Ayan na! Kaya! Let's go! Ay, anong distrito tayo? Sinong congressman natin? Tama. Nasa tamang distrito ako, Joey. 6? District 6, Syudad ng Maynila, Congressman Joey Uy. Tama ko, no? Anong sinasabi niya sa inyo? Be, naisahan ko kayo. Ako meron. Kayo, wala. Ay, ano nga ba distrito ito? Sino nga ba congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang? Oh, klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa inyo.
Sa inyo siya walang respeto. Durog na durog. Be, ako nakaupo. Kayo nagugutom. Ay, ano nga ba distrito ito? Sino ang congressman natin? Karong-karo na yan, ha? Congressman, huwag mo ilalabas yung dila mo. Pakita mo ngipin mo. Yan. Yan nyo? Nakasmile. May respeto sa tao. Smile. Balita ko, mabait daw yung kandidato ninyo dito. Papakita ng ngipin, nag-smile. Ano nga ba district natin? Sino nga ba congressman natin? Okay. Nasa 6th district ako ng syudad ng Maynila. Ang congressman dito ay si Joey Uy. Tama? Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Grabe. Huwag mo kakalimutan. Hindi po talapakan po natin ang Vice President of the Republic of the Philippines, Honorable Sara C. Duterte. Grabe, no? Teka. Bakit tayo? Sara C. Duterte. Grabe. Grabe, no? Grabe talagang nilabhan talaga ni Inday yung, although mabait yung approach niya, kasi ganun si Benny Abante, yung bait-baitan, yung parang ang dating niya is madali siyang kausap, ganyan after yung yung kumbaga parang after he do his stuff, siya yung parang yun nga yung goods ganun, tapos biglang alive, magkukwento about sa mga tawag dito, Diyos siya, ganyan. Ayan, maraming salamat VMR. Thank you VMR. Teka pa, lakasan natin yung ni VMR. People of the Year awardee dahil sa kanyang suporta sa MYRC. Isang misyonaryo, isang ina, direktor ng kababaihan ng Manila, Ayan, anyway, daming tao, no? Sana, kasi hindi, parang ako na-inform lang ako na tonight pala yung caucus dito sa caucus dito sa District 6. Hindi ko alam, magagaling pa ako ng Bulacan. So, hindi ako makakapunta ng biglaan. Ayun. Sunod si Kimbo. Well, I do not know yung schedule. Wala akong idea kung ano yung schedule Pero sana Inday can actually go to no? Hi, Jose Enrico Libunao. Hello, shout out. Ang tawag dito? Hindi ko alam kung I hope she can she can go to every location na pinagtulong-tulungan talaga siya. Ayun. Sana meron din dito sa Bulacan. Ito Bulacan, problematic tong Bulacan kasi talaga to Grabe dito sa Bulacan bata ni Tambi lahat ng mga tao dito Natuwa ako, ang saya one by one. Sabi ni Aguirre Odencio. Ayan. Lagot talaga sila pag nagpresidente ito, sabi ni Sam Sopnan. Yeah, kaya ako gusto ko talaga si Inday na if Inday can survive all of this, maghahalo talaga ang balat sa tinalupan. Ayun. Maghahalo talaga ang balat sa tinalupan. So, ayun, so I hope you understand why talagang grabe, full yung support ko kay Inday Sara, lalo na doon sa mga diskarte niya. Kasi, I know that if she's gonna be the president, hindi siya maawain kagaya ni PRRD. Ayun. So, ililigpit niya talaga yung mga, ililigpit niya talaga yung mga tao sa tamang lalagyan. Ayan. Si VP Luiso at Kimbo naman sa susunod. Di na kailangan ni VP ng mga panya sa Caloocan kasi wala nang silbi yung kalaban ni Malapitan. Actually, totoo. Itong sa kasi, sa Manila, parang ang meron lang laban-laban dyan si Benny Abante daw. Yun yung sabi. Si Benny Abante lang daw yung parang medyo may laban-laban dyan sa Manila. Malakas yung endorsement power ni Yorme. Tapos sa mga survey, lumalabas talaga si Yorme, parang 70 plus siya Tapos sa mga kalaban niya, naghahati-hati dun sa the rest.
Ganon. Mataas yung survey ni Yorme sa Manila. Pagkatapos, it looks like yung endorsing power ni Yorme malakas din. Kasi matunog ang Yorme's choice eh. And it does help na seryoso si VP, kokolektahin niya lahat ng ninakaw nila, kaya natatakot sila kay VP. Correct. Correct. Si Inday hindi siya kasing bait ni PRRD. Si PRRD mabait pa eh. Si PRRD mas mabait pa eh. Pero si Inday, if you wrong her, ayun. Tapos in-amplify pa ni VP. Totoo, correct. Juisan ka dito sa Bulacan. Alam mo na ipagtatanggol ka, ganyan si VP pag naging president. Totoo. Yung yung ginawa pa lang ni Inday sa mga staff niya sa OVP. Yung sinamahan niya sa Congress, natulog siya doon, hindi niya iniwan. Yung talagang may good record. May good record kasi si Yorme, sabi ni Tatsuki. At least, yeah, because he was able to make really good changes sa Manila. Although parang ang mahina yata si Yorme sa mga Filipino-Chinese sa Manila. Ganon, may mga issue siya doon. Although, hindi naman ganun yung Sol Agaragones, paakitin mo na si VP Sara. Ay, may chika pala ako dyan. May chika ako dyan. Ayun. May chika ako dyan. Tayo mag-e-end live ako in a while. Dahil meron akong kailangang puntahan, so hindi ako makaka-bonggang live. Pero bukas, magla-live ako kasama ko si Attorney Trixie. Ayan. Kasi pag-uusapan namin, yung mga senador na hindi nyo dapat iboto. Ayan. We have to free up spaces sa top 12, senatorial top 12. So pag-uusapan namin ni Attorney Trixie, ang mga hindi dapat iboto. Okay? So bukas, abangan nyo yung live namin ni Attorney Trixie. Bongga yung live namin because we have to make a space. We have to make spaces dun sa we have to make spaces dun sa top 12 para mas maraming pumasok sa Duterte 10+2+2. Ayan.